All right, good morning, everyone. Welcome to our lecture today, Katipunan Literature. This is a continuation of our lectures a week ago about the literature of the 19th century. At parte ito nung the three waves of nationalism as we have discussed. So the topics are the three waves of nationalism, history and literature, 19th century Philippine literature, Andres Bonifacio, Emilio Jacinto, pag-ibig sa tinubuang lupa at kartilya ng Katipunan. So ano ba yung pag-uusapan natin? No? Nabanggit na natin ito sa unang bahagi ng lecture natin last week. Na-discuss natin yung una, yung tungkol sa Cavite Mutiny, yung secular movement, ng Insulares at Peninsulares. Ito yung unang wave, according to Samuel K. Tan. The second wave, ito yung diniscuss natin kay Del Pilar. Huwag nating kalimutan. We have the three pillars of the movement, si Del Pilar, si Rizal, at saka si Haina. At syempre, of course, meron din tayo yung pangatlo nating wave at yung huli, hatiin natin sa dalawa yan. No? Yung independence natin, hatiin natin kay Bonifacio. At syempre kay Aguinaldo. Okay, so bakit 'to nakahati? Dahil siyempre yung kay Bonifacio, yung unang paglaban, tapos yung declaration na kay Aguinaldo. It's just unfortunate that Bonifacio is going to die in 1897. But that's another story. Tsaka natin ikwento yun. Dito muna tayo sa kwento ng direksyon ng ating ng history and literature. Alright? So, alam na natin ito, the purity of the blood. Yun ang malaman natin kung sino ang tunay na Peninsulares o Insulares, tunay na Kastila. Kasi sabi ng mga Peninsulares, sila daw. Sabi naman ng mga seculars, paano kami? So, doon mag-uugat yung labanan. Hanggang, of course, it would lead to the Reform movement and then later on to the independence movement. So, ito yung mga importanteng date na maaaring alalahanin natin nung panahon na yon. No? Ang Cavite Mutiny, we cannot say na we can say na hindi lamang naman sila yung seeds towards nationalism. Marami pa. Kaya lamang yung may greater impact para sa 19th century ay ito. Dahil yung mga leaders ng reform movement at saka ng independence movement, ng Red Revolution, ay may inspire doon sa nangyari sa Gumbosa, and they will become the battle cry nung mga susunod pang generation. And take note, nung mga susunod na generation, may culminating event at yun yung the cry of the revolution. At syempre, yung pagkamatay later on ni Jose Rizal. So, itong year na to ay napaka-importante sa Philippine history dahil nandito yung, sabi nga nila, the culmination of the 1872 movement. Yan. So, let me go to the next part. So, pag pinag-usapan natin, kasi ang pinaka-topic talaga natin is about history and literature and how literature has been a powerful tool used by our heroes in their expression or ideas of nationalism. Okay. Hindi natin pwedeng iwanan yung isa sa mga pillars of literature of the 19th century. Siyempre, kailangan banggitin natin dito si Francisco Balagtas. Okay? So, siya ay pinanganak ng 1788 at namatay siya ng 1862. Hindi niya naabutan yung Cavite Mutiny. But, his works would become, very popular during that time. In fact, siguro narinig yung balagtasan, no? Sa balagtasan yung Pilipino na nagdedebate. He was born in Bigaa, Bulacan, known today as Balagtas. So, mas minsan kilala siya bilang Francisco Baltasar. He studied in Colegio San Jose at Colegio San Juan de Letran. And he would write in a very pleasing manner coming from sa kanyang mentor. No? Tinuruan siya ng kanyang mentor. He would write sa popular writings niya ay yung kay Celia. He wrote it for, according to some stories,
para sa kanyang first love na si Maria Rivera. Pero mas sikat din yung kanyang gawa na Florante at Laura. At importante itong awit na ito. Okay, Florante at Laura, inaral niyo yan when you were in grade 8. No? So, it was written in 1838 and it is studied by high school students today sa grade 8. No? Supposed to be an awit, siyempre kinakanta, pero hindi natin ginagawa yon, ginawa sa classroom yon. At meron siyang format na ganito. No? Importante itong format na to because yung gawa ni Andres Bonifacio ay susunod sa ganitong format. Yung merong stanza, tapos bawat stanza may 4 lines. Sa bawat line, meron 12 syllables. Tapos asonatal, pag sinabing asonatal, yung sound, no? So, yung sound sa dulo ay kailangan pare-pareho. Tapos, may pause lagi sa 6 syllable. Hindi mahabang pause, just that is yung parang dire-diretso yung salita mo and then hinga and then salita ulit. Ganun yung nangyayari doon. And number 5, bawat stanza, complete sentence siya. Okay? So, tignan natin yung gawa niya ha. 4 lines per stanza, 12 syllables per line. So, ilan lines to? 1 stanza, 4 lines. 1, 2, 3, tas 4. Sa syllable, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O, 12 nga. At syempre, not exactly na pare-pareho ng letra sa dulo, pero yung asonatal meaning yung sound. Okay? So, sabi dito, kung pagsaulaan, kung pag-isip, basahin sa pag-isip, ang nang nakaraang araw ng pag-ibig, may mahagilap kayang natititik, di ba na kay selyang namugad sa dibdib. So, tandaan nyo, hindi mahaba yung pause, ano lang siya, sound. So, I'm using this, no, to lay the foundation dahil yung tula ni Andres Bonifacio na Pag-ibig sa Tinubuang Lupa ay susunod sa ganitong format. Ito yon. Pero take note, si Andres Bonifacio, this was not his original idea. But what makes him different from so, pinagkuhanan niya, he'd write in poetry. So, saan ba yung pinagkuhanan niya? Naunang sumulat si Rizal. Sumunod si Del Pilar. Okay? Si Rizal, he'll write El Amor Patrio when he was in Barcelona in 1882. Along the way, he was already writing this. But by the time that he was in Barcelona, it would be published in Diaryong Tagalog. The Diaryong Tagalog is connected to Marcelo H. Del Pilar. Rizal was requested to contribute to the newspaper. And so he did, no? He wrote in the El Amor Patrio in English Love of Country and he sent it to Manila para ma-publish siya. Meanwhile, Del Pilar would be inspired by the work of Rizal wherein he would translate it in Tagalog, Pag-ibig sa Tinubuang Lupa. At pagdating ng panahon naman, 10 years after Rizal writing El Amor Patrio, it was Bonifacio's turn. He would write the translation, but not in essay, but in poetry form. Ayan. So, ang ganda, no? Yung ating mga bayani, meron silang dugtungan sa pamamagitan ng tulang Pag-ibig sa Tinubuang Lupa o Jose Rizal's El Amor Patrio. Pero nakakagulat dito, mas sikat yung kay Bonifacio. So, ba't pa sikat yung kay Bonifacio? Kasi, yung paraan ng pagsulat ni Bonifacio, nakatula siya. Kasi totoo lamang, ang mga tao nung panahon ng 19th century, yun yung kanilang form of entertainment, yung pagtula. Mas na-appreciate ng mga tao yung pagtula kaysa doon sa babasa sila ng essay. But I am not saying hindi maganda yung essay ni Rizal. Maganda yung essay ni Rizal. Yun lamang, it's not going to cross yung masa. Kasi nakasulat to Spanish. Pero maganda yung ibig sabihin kasi ang lalim ng kanyang pag-ibig na sasabihin tungkol sa pag-ibig sa bayan. He would mention that love is the greatest kind of love. Sasabihin niya that it is very extreme. It requires your selflessness. Sabi niya, pag binasa natin ang kasaysayan, maiintindihan natin yung kanyang ibig sabihin. Sabi ni Jose Rizal. He would enumerate in there how there are many ways to love your country. You could love your country by being selfless, acknowledging that it is a time of war, kailangan mong lumaban. Iwanan mo yung pamilya mo. And once na iniwan mo yung pamilya mo, that is already the greatest kind of love.
Because, especially for Filipinos, because para sa atin, ang tunay na pag-ibig ay pag-ibig sa pamilya. You move because for your family. You study because of your family. You work because of your family. And two, let go of them because the country needs you. Kaya sasabihin ni Rizal, it is the greatest kind of love. Sasabihin ni Rizal doon, die for her. Sasabihin niya, no, mamatay ka para sa iyong bayan. Ang ganda ng kanyang sasabihin, mamatay para sa iyong bayan. At ang gagawin ni Andres Bonifacio, kukunin yung idea na yon. Bakit? Kasi yung panahon nila, dying for your country. If you have an opportunity, you die for your country, you embrace it and accept it. Ganun, kalalim yung pag-ibig sa bayan. Tignan natin ngayon yung tula. Yan, Bes. Pero bilangin muna natin katulad ng pagbilang natin kay Francisco Balagtas. Kaya parang patunayan natin it is following the same format. So, one stanza, 4 lines. 1, 2, 3, 4. 12 syllables. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sonatal rhyme. One meaning, one sentence. Let me read to you. Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay pagkadakila, gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa, aling pag-ibig pa, wala na nga, wala. So yung idea ni Rizal, ginawa niya lang talagang tula, kasi ganyan yung ibig sabihin ni Rizal, na walang higit pa sa tunay na pag-ibig sa bayan. Sasabihin niya dito sa mga una, yun na mahaba itong pag-ibig sa tinubuang lupa ni Andres Bonifacio. Pero sabi niya dito, kung ano yung sulat ni Rizal, ginawa niya lamang tula. I-enumerate niya later on kung paano magmahal sa bayan. No? At sino yung pwedeng magmahal sa bayan? Dito sabihin niya. Banal na pag-ibig pag ikaw ang nukal, tapat ng puso ang sinumat alinman. Imbit taong gubat, marulit at mangmang, nagiging dakila at ginagalang. See, everybody could show the love of country. Walang mahirap, walang mayaman, walang edukado, walang hindi nakapag-aral. Ang tunay na pagmamahal sa bayan, lahat may karapatan, lahat pwede mag-contribute. Pagpupuring lubos sa palaging hangad, sa bayan taong may dangal ng ingat, umawit tumulat, kumantat sumulat, kalakhan niya isisiwalat. So may mga ibang paraan ng pagmamahal sa bayan, be it your singing, writing, whatever, you have your ways of giving for your country. And he would ask later on, sabi niya, bakit daw na napakalaki, bakit napakataas ng uri ng ang pag-ibig sa bayan? No? Sabi niya dito, bakit ano itong sakda na laki na hinahandugan ng buong pagkasi, na sa lalong mahal na kakapangyari, ginugugulan ng buhay na iwi. Hindi lang yan, tutuloy niya dito. Kalakip din ito'y pag-ibig sa bayan, ang lahat ng lalo'y sungit at mahal, mula sa masayang gasong kasanggulan hanggang sa kataway mapasalibingan. Die. Sabi ni Rizal, die for her. Mamatay ka pa sa bayan mo. Imagine Andres Bonifacio shouting in the Cry of the Revolution, during the Cry of the Revolution. And people say, hanggang kamatayan, they were willing to die for their country. Kasi yun yung call of their times. I wouldn't say na sa panahon natin, ganun pa rin ha. Because that is not that kind of love that we need today. The kind of love that we need today is to live for your country so that you can contribute. Unless otherwise that your death will be the meaning of unity against the tyrants. Yun lang siguro. Kung pwede kang mamatay para magkaroon ng unity, maybe. Pero ilan lang yung mga tinatawagan ng ganun. Diba? Pag tinawagan ka ng ganun, okay, go ahead, die for your country. Pero sa mga common individuals, you have to live for your country because who's going to pay the taxes and make the government move, 'di ba? Sino bubuhay para sa bayan? Kailangan mabuhay tayo at makapag-contribute tayo, alayan natin ang ating bayan. Mahaba yung kanyang tula,
Pero ang paduduruhan niyan ay yung magbigay tayo ng tunay na pagmamahal sa bayan. Kung kinakailangan, iwan ang pamilya, iwanan. Katulad ng sinabi ni Rizal. Sa isang paragraph ni Rizal doon, sasabihin niya na the soldiers must go and probably leave their families behind. Iwan yung anak, yung pamilya, kasi it is a necessary thing if there is war. Sasabihin ni Andres Bonifacio dito, kung ang bayang ito'y masasapanganib at siya ay dapat na ipagtangkilik. Ang anak, asawa, magulang at kapatid. Isang tawag niya tatalik ng pilit. No, 'di ba ang galing? Oh, so parang ang call niya is pag sinabing iwan ng pamilya, go ahead. Kaya nga yung pag-ibig sa tinubuang lupa, ultimate kind of love. You are willing to prioritize your country over your family. Ang laking hakbang nun. Masakit yun sa puso. Pero dahil para sa bayan, you're going to do it. The entire poetry is actually a challenge for the individuals of 19th century, especially the Katipuneros. Also encouraging them to love their country no matter what. Sabi niya dito, hayo na nga hayo, kayo na nga buhay sa pag-asang lubos ng kaginhawahan at walang tinamo kung hindi kapaitan, hayo na't ibangon ang naabang bayan. Kayong nalagasan ng bunga't bulaklak ng bayay balaki makapal na hirap. Muling manariwat sa bayay lumiyag, ipaghandog-handog ang buong pag-ibig sa hanggang may ubusing itigis. Kung sa pagtatanggol, buhay ay mapatid, ito'y kapalaran, tunay na lang. No, you die for your country, sabi niya, that is the ultimate kind of heaven. Nalala ko ito ituro sa atin ng mga praile, di ba? Tinuruan tayo ng tungkol sa impyerno at tungkol sa langit. Pero kay Bonifacio, ang langit ay mamatay para sa bayan. Kaya nga, di ba? Ano nga ba ang sabi niya? Ang mamatay, sabi ng ating lupang hinirang, ang mamatay ang dahil sa iyo. Yun ang tunay na langit, sabi. So it was a challenge for them, challenging the people. Mamatay tayo para sa ating bayan. Can we do that today? Again, I am not suggesting that because that is not the call of our times. The time of Rizal, Del Pilar, Bonifacio, it was their call. And the ultimate dream for them, yung isa maging probinsya, yung ito, ang dream nila, independence. And if you die for your country, is the ultimate heaven. Naalala ko lang dito ay tungkol doon sa breaking the glass. You know, Bonifacio may not have seen the independence of the Philippines, but he was able to break the glass. Break the glass meaning paving way for the next generation to feel the independence. Kung wala sila, wala tayong independence ngayon. Sila ang nagbasag ng salamin patungo sa independence na yun para makadaan tayo. And ultimately, yung iba, habang dumadaan, binabasag nila ng binabasag yung salamin at tayo ay tuluyan maging malaya. Sila ay may kontribusyon sa atin at yung kontribusyon nila ay kasama na din yung paghikayat na sumali sa katipunan at handang maging mamatay para sa Pilipinas, sa lipunang Pilipinas. Hindi yung tatapos doon yung pag iniisip natin, yung katipunan is all about yung may hawak silang bolo o may hawak sila lamang na mga panlaban sa Kastila. No? Literature is a powerful tool for the propaganda movement as well as the katipunan. That even prior to the cry of the revolution, holding to the bolos, they were writing and trying to transcend their ideas through literature. And one of the most important members of the Katipunan is Emilio Jacinto. He was born in 1875 and unfortunately he died in 1899 at the age of 23 years old. Hindi nga sa gera siya namatay siya dahil nagkaroon siya ng sakit. Leaving behind yung kanyang pamilya, yung kanyang asawa. Pero napakahalaga ng kanyang mga sulat sa Katipunan. Lalo't nung na-discover ito ng mga historians later.
He will write the Kartila of the Katipunan, what we are going to see today. And also, mga sinulat niya yung Liwanag sa Dilim, compilation of essay, at marami pang iba. Pero babasahin natin yung Kartila ng Katipunan. Napakaganito, ito ay 13. At kung pwede lamang na ito ay ating sundin at kahit 5 lamang ay sundin natin, sigurado ako na magiging mabuti ang Pilipinas. Ang una ko inonote dito, makikita natin na siya ay matalino. He is a very intelligent individual because his ideas, he wrote that in the 19th century, and yet the ideas is actually transcending to our time. Pangkanila, pero yung meaning, umaabot din pang atin sa ating panahon. Una, ang sabi niya, purpose in life. Okay, sabi niya dito, dapat daw lahat, no, lahat ay merong lahat ay merong lahat ay merong dahilan kung bakit nabubuhay. Kung hindi, isa ka lamang damo, wala kang silbi. Okay? Number 2, sabi niya, ang gawang magaling nabubuhat ng kapitan sa sarili, meaning, kapag inuuna lamang ang sarili, hindi ka selfless, that's not real goodness in a person. Lahat pag ang ginagawa mo ay para lamang mapakitang ikaw ay magaling, then that is not real, no? Yun ay fake lamang. Sabi niya, makikita sa tao ang tunay na kabutihan, kabanalan kapag marunong makipagkapwa sa salita at sa kilos. Hindi lamang para ipakitang siya ay magaling kung hindi tunay na pagrespeto sa kapwa. Number 4, number 4, paborito ko to kasi dito yung equality. Sabi niya, you must not be judged according to the color of your skin. Okay? He also accepts na everyone is not equal dahil merong mayaman, mahirap, maganda. Pero ang pinaka-importante dito, equality, pag call ng equality, or you're not going to be judged by the color of your skin, ngunit, yung tungkol sa iyong pagiging tao, okay, being human. Okay. Number 6, sabi, palabra de honor. Kapag may sinabi ka, gawin mo. So, ang ibig sabihin nito, pag may utang ka, magbayad ka. Pag may napangakuan ka, sundin mo. Palabra de honor includes time. Ibig sabihin, pag sinabing gantong oras magkita, gantong oras magkita. So, meron sila ng 19th century niyan. How I wish we have this also. Kaya pag iniisip ko yung Kartila ng Katipunan ni Emilio Jacinto, pang ngayon talaga yan. Only if the politicians today and Filipinos today are going to read this and value this and follow them, no? Follow, kahit mga 5 lang yan, isundin mo. I think the Filipinos will be good. Sundin lamang yung mga binasa ko, no? Number 7, value of time, no? Sabi niya dito, wag mo sayangin ang panahon kasi hindi na yan babalik. 8, maganda itong 8. Ipagtanggol mo ang inaapi, kabakahin ang umaapi. At wag makiapi, ibig sabihin yan. Wag kang maging enabler. Okay, number 9. Ang taong matalino ay pag-iingat sa bawat sasabihin at matuto ipaglihim ang dapat ipaglihim. Number 9 is about prudence. Sasabihin niya dito na dapat alam natin what is appropriate to be said at appropriate times. Yan. Yung proper timing ng pagkasalita. Kung kailangan isikreto, isikreto. Kasi tungkol sa katipunan, baka marami siyang sikreto ng panahon na yon. Pero sa panahon natin, it's about prudence. Pag hindi kailangan sabihin, huwag sabihin. Number 10, sa daang matinik na kabuhayan, lalaki ay siyang patnugot ng asawa at anak. Imagine, no? Kausap niya kasi mga katipunero. He acknowledges that men should be the pillar of each family. Kapag naligaw ang tatay, maliligaw din ang anak. Number 11, I like this. One of my favorite lines, maliban sa number 4.
You know why? Emilio Jacinto is a man, and yet he recognizes the rights of women, no? At yung paggalang sa babae. Pwede ba natin siyang tawagin feminist? Maybe sa mga unang feministang lalaki ng ating ng kanilang panahon, no? Sabi dito, ang babae wag mong tingnan bilang isang bagay na libangan lamang. Tapos sa dulo sabihin, remember your mother who took care of you as you were a kid, no? Ayan. So isipin ninyo ha, lalaki ito nagsusulat and yet he values sa women. Okay, number 12. Ang hindi mo ibig na gawin sa asawa mo, anak at kapatid, ay wag mong gawin sa asawa, anak at kapatid ng iba. At number 13, it is the summary. Okay? It's the summary of what we need to do. No? Sabi ko nga, kung pwede lamang gawin ito ng mga politiko, gawin ng bawat Pilipino sa Pilipinas, and maybe outside the country too, we are going to be a great country. Kahit ilan lang dito na ma-follow natin, we can do that. So the Kartilya of the Katipunan was written in the 19th century for the Katipuneros. And we will see how intelligent he was, Emilio Jacinto, intelligent person, because he was able to write this, and the message transcends towards our time. Let me read to you number 13. Ang kamahalan ng tao ay walang pag-ahari, wala tangos ng ilong, puti ng muka. Wala sa pagkaparing kahalili ng Diyos, wala sa mataas sa kalagayan sa balat ng lupa. Wagas at tunay na mahal na tao, kahit laking gubat, walang nababatid kundi sariling wika. Yaong may magandang asal, may isang pangungusap, may dangal at puri, yaong di naaapit, di nakikiapi, yaong marunong magdamdam at marunong lumingap sa kanyang bayang tinubuan. Napakaganda ng mensahe na sinasabi ni Emilio Jacinto. Maganda yung mensahe ni Andres Bonifacio. The two are members of the Katipunan, and they valued literature as a powerful tool in the 19th century. So hindi lamang propaganda movement ang gumamit ng literature, kung hindi ang Katipunan. Ang Katipunan sa kanilang pagbabahagi at paggamit ng literatura, kanilang mga sinulat ay hindi lang para sa kanilang panahon, kung hindi nagtatranscend din sa ating panahon.